Noong July 24, 2026, isang footage mula sa bayan ng Tel sa occupied West Bank ang gumimbal sa buong mundo. Ang isang lalaki ay nakapang-agaw ng armas mula sa isang di umano ay security guard na kasama ng grupo ng armadong kalalakihan na nakasibilyang kasuotan at pinaputok ang mismong armas na ito sa kanila. Dalawa sa mga pinaputukan niya ang namatay. Agad namang gumanti ang mga sundalo ng Israel na kasama ng grupo ng armadong kalalakihan. Napatay sa kanilang pagpapaputok, hindi lamang si Farouk Ramadan ang nang-agaw ng baril at nagpaputok sa kanila. Sa tipikal na ugali ng mga Hudyo, idinamay nila ang tatlong mga pinsan nito, sina Ibrahim, Jawad at Imran. Agad nagpahayag ng balita ang Israel sa pamagitan ng pagsasabing ang nangyari ay isang gawaing terorismo at agad na nagpakalat ng piling mga bahagi ng video na nagpapakita kung paanong inagaw ni Farouk Ramadan ang baril ng Hudyo at pinaputok ito sa kanila. Ngunit taliwas sa naratibo ng Israel ang karamihan sa mga ulat. Ang mga Palestino ay malinaw na kumikilala sa ginawa ni Farouk bilang self-defense at ang pagpatay sa kanyang mga pinsan ay massacre. At ganito rin ang pananaw ng iba pa, lalo na ang mga nakasaksi. Ayon sa Le Monde, na isang French newspaper, tuwing Biyernes ay nakagawian na ng mga ekstremist na armadong Israeli ang maglagalag sa mga kabundukan ng Nablus na teritoryo ng mga Palestino, ngunit sinakop na rin ng Israel noong 1967. Noong July 24, 7 a.m., umagit kumulang 100 armadong Israeli na mula sa Har Braka settlement na isang illegal na Israeli settlement doon ayon sa international law ay tumungo sa bayan ng Tel at nagtangkang pumasok, ngunit pinigilan sila ng mga residente rito. Nabaril pa nila sa hita ang isang Palestino bago sila umalis. Ang grupo ng kalalakihang ito na armado ng M16 at M4 ay bumalik makalipas ang isang oras at pumasok muli sa nayon na ito mula sa ibang direksyon naman sa timog. Ayon sa balita ng Channel I-24 ng Israel, ay sinalakay ng mga residente ang grupo ng 100 armadong kalalakihan, ngunit ang mga video na nireview ng Le Monde ay iba ang ipinapakita. Ang mga armadong lalaki kasama ang mga sundalo ng Israel ay makikitang sumisigaw at nananakit sa mga residenteng hindi armado at kabilang sa kanila si Farouk Ramadan. Kahit ang iba pa mga Hudyo ay tumutulisa sa nangyaring pagmamalabis dito at kabilang dito ang New Jewish Narrative na grupo ng mga Hudyo sa Amerika. Na bagaman mga Zionist din na kumikilala sa pananakop ng Israel sa Palestine, hindi sila sumasang-ayon sa nangyayaring mga war crimes laban sa mga Palestino. Patuloy na pinarurusahan ng Israel ang gobyerno ng Palestine, ang Palestinian Authority, gayon din ang mga mamamayan nito sa pagbibigay ng imposibleng mga kondisyon katulad ng pagpigil nito sa pagsalakay ng mga militanding grupo na ginagawa naman nito, ngunit hindi nila ganap na natutupad dahil wala sa kanilang kapangyarihan ang Hamas at iba pang mga grupo. Ang Hamas ay tumiwalag sa kanila noon pang 2007 na kung kailan tuluyan na ring sinakop nito ang Gaza. Totoo nga ang kasabihan sa kalagayan ni Farouk Ramadan. One man's terrorist is another man's freedom fighter. Maaari siyang maituring bilang terorista na naglagay ng batas sa sarili niyang kamay o isang taong namatay sa pagtatanggol sa sarili na namatay bilang martir. Ang kwento ni Farouk Ramadan ay sinasamantala ng parehong panig ng mga extremist. Ang mga extremist na Hudyo at mga extremist na mga Palestino at kanilang mga sympathizers. Pero para sa ating naghahangad na maging makatwiran, ang nangyari kay Farouk Ramadan ay isa lamang ang mensahe. Hindi natin masasawata ang radikalismo at hindi magkakaroon ng kapayapaan hanggat walang katarungang panlipunan.